Hello mga kairing, for today's video. So nandito na naman tayo, manggugulo na naman tayo sa wall niyo. So may sasabihin lang tayo, no? Opinion lang natin to. Facebook natin to, cellphone natin to, tayo nagbibideo, internet natin to. Kaya tayo lang yung may karapatan. Charot. Kaya wala silang pake kung magbibideo ka dyan, diba? Sasabihin na naman ng iba, feeling vlogger. O bakit ba? Kung nagsisimula ka, char. Diba? Mag-vlog din kayo, char. Charot. Masungit lang. So, hindi nga tayo makatulog, no, mga kairing. It's almost 5 AM. Hindi tayo makatulog. Laki na naibag natin. Kasi nga tayo lang mag-isa dito sa bahay. No, wala tayong kasama. I'm alone in this mansion. Charot. So, ayan nga mga kairing, no, simulan na natin. So, base lang to sa mga nakikita ko. Hindi ako basher kung ano man yung sasabihin ko. Hopefully na may point kayong maintindihan dito, 'di ba? Hopefully na hindi nyo ikakasama ng loob or ma-offend kayo, ganyan. So, ito lang yung mga kairing yung sasabihin ko. Based kasi sa nakikita ko sa atin, lalo na sa parting Mindanao, alam naman natin na tayong parting Mindanao is parang may iniidolo tayong mga sikat, like mga artista, ganyan. So, tuwing may okasyon yung ating lungsod or ang ating city, ganyan, mag-iimbita tayo ng artista. So, ito lang yung opinion at suggestion na masasabi ko. I don't know kung ikakasama or ikakabubuti ba sa mga nanonood. Di ko alam. Basta ito, suggestion ko lang, opinion ko lang. Pakialam nyo ba, internet ko to? Bakit? Di ba? So, ito lang yung napansin ko mga kairing. So, tuwing may okasyon yung lungsod natin, kukuha tayo ng mga artista. Di ba? So, sa mga artista na yan, pinakamura dyan is 50K siguro. Tapos, magpiperform lang yan na 1 hanggang 3 kanta. Tapos, wala na. Magkakaway-kaway, maghahalik-halik, tapos ngiti-ngiti. Okay na. Diba? Bayad na. Tapos, kung medyo sikat-sikat pa talaga, siguro 50K pataas yung rate nila. Tapos, babayaran pa yan ng accommodation, pagkain, aeroplano nila, pabalik. Tapos may dala pa yan silang mga PA, something. So, sa isang artista na yan, siguro may kasama silang PA, mga isa. So, babayarin din yan sa aeroplano. Langan magbarko sila. Yung artista yon. So, mag-aeroplano talaga yan. So, mahal. Diba? Hindi naman pwede ipagsiksikan mo yan doon sa aeroplano. Hindi natin alam. Baka first class pa or something like that. Diba? So, ito lang yung naiisip ko. Suggestion lang sa utak ko. Hindi ko naman sinasabing sundin nyo. Basta pakinggan nyo lang, oh, diba? Kung ayaw makinig, ay di, tikpan yung tenga nyo, ah. Basta ako dito mag-iingay, di ako makatulog. So, ayan nga mga kairing, suggestion ko lang. Diba sa lungsod, kukuha tayo ng artista. Hindi lang isa. Minsan, naabot ng 5 o more than 5 artists yung kukunin ng lungsod natin. For example, diba? Tapos sa isa dyan, siguro pinakamaliit na rate dyan is 50K or something like that. Di naman siguro sila tatanggap ng 20K by each, di ba? Kasi nga, artista yon, di ba? So, yun nga lang. Yun nga yung sinasabi ko. If ever kukuha ka ng isang artista, tapos magre-rate siya ng 50K pataas yung ibabayad. Ibabayad yun doon sa artista yun. Tapos magpa-perform lang ng 1 hanggang 3 kanta, tapos konting speech, tapos wala na. Uwi na. 'Di ba? Tapos magbabayad ka ng 50K pataas. 'Di ba? Yun lang. Although natuwa naman talaga yung mga tao. Natuwa naman talaga yung mga tao nakakita. Si ano, pabicture, ay, idol kita. 'Di ba? Ganyan yun. Ganyan yun eh. Ganyan yung mangyayari kasi nga parang natutuwa tayo na pinupuntahan tayo ng artista, 'di ba? Something like that, something like this, ganun. 'Di ba? So naisip ko lang. So, di ba, magbabayad ka ng aeroplano, back and forth, tapos may PE pa yon. Accommodation pa, hotel pa yan, tapos pagkain pa yan ng artista doon sa pupuntahan niya. What if hindi na lang gawin na, for example, sa isang lungsod, ilang barangay yun? Kunyari, aabot ng 20 barangay or higit pa yung sa isang lungsod. So, kung meron kang pondo na aabot ng 100K, ganyan, 100K or more than that, para doon sa mga artistang inuupahan nyo para pupunta sa lungsod, magpe-perform. What if hindi na lang kayo gagawa ng program? Kunwari, kada barangay may pa-contest. Kunwari, may pa-contest ng biritan, kanta.
may pa-contest ng rap. Kada barangay dapat may isang sasali para may representative yung bawat barangay. Tapos may pasayaw, may patula. Yung gawin nating programa, yung kultura ng Pilipinas, like pasayaw ng tikling, yung nagbabarot saya lang sila, yung babalik yung dating kultura, yung Pilipinong-Pilipino yung dating. Kasi parang ngayon nawawala na kasi. Kasi dati, nakikita ko dati, sa mga ano-ano ba, yung sa mga tribo-tribo, talagang yung nababasa dati natin nun sa libro, nasa kanila pa ginagawa pa nila. Pero tayong iba yung nasa lungsod tayo, sa ibang mga lugar tayo, hindi na natin naalala yung mga ganong sayaw, yung patikling, nagbarot saya, ganyan. Tapos yung may patula-tula, yung pa-contest na para talaga maalala natin ang kultura ng Pilipino. Nawawala na yun di ba? For example lang, gagastos ka naman ng malaki doon sa artista. Kunyari, sa isang barangay, may representative na isa. So, ilang barangay yun mag-aano ng sayaw. Kunyari, 30 barangays sila. Tapos, sa sayaw. So, mag-aano kayo ng premyo. Diba? Kasi, artista, ilang isang oras or 30 minutes, wala na. Babayad na kayo ng 50K pataas. Sayang pera. Diba? Tapos, hindi naman nakapunta yung ibang mga taga-lugar kasi medyo malayo sila sa lungsod. Magbabayad pa sila ng pamasahe. O may bata pa sila, di pa talaga sila makapunta. Pero pag sinabi mo kasi na representante yung bawat barangay, pupunta sila. Kasi suportahan nila yung kalahok nila Kunyari, tula. Di ba? Nakakatuwa ngayon. Yung mga bata ngayon nag-iimbento ng tinutula nila. Tapos yung mga bata ngayon nagrarap. So nakakatuwa. Yung mga bata ngayon nagsasayaw. Di ba? Nagtitiktok na. Bakit di natin gawing pa-contest yan? Pa-contest ng kanta, pa-contest ng rap, pa-contest ng tula, pa-contest ng mga sayaw, yung sinaunang sayaw. Bakit di natin ibalik yun? Di ba? Yung mga ganong sistema. Di ba? For example, first runner-up or champion, pwedeng bigyan nyo ng 10K or 5K or 15K, something. Basta kung ano yung budget nyo para sa artista na kukunin nyo, ilang oras lang naman, uwi na, yun yung hati-hatian nyo para gawin yung programa. At least lahat ng barangay nakikinabang, baga. Diba? Tapos kung tapos na yung programa, may natira pa kayong budget doon para sana sa mga artista na ginawa nyo, o pwede nyo parapol sa barangay. For example, may natira pa kayong 5K or 10K na budget. Ba't di nyo na lang gawin, meron pa tayong 10K na budget dito. So, ibibili ko to ng talagang magagamit sa barangay, for example. Diba? Ganyan. Lungsod tong sinasabi ko for example, budget para dapat ibabayad yun doon sa mga artistang pupunta. Pinapawisan ako. Tapos, kunyari, may 10K pang sobra. Kunyari, diba? May ipaparapol natin to sa mga barangay kung sino mananalo dito. Bibili natin to ng electric pan kaya, or upuan kaya, or lamesa kaya, para may magamit yung mga kababayan natin sa bawat barangay na nangangailangan ng kulang ng mga ganitong kagamitan. Di ba? Kasi for me kasi, hindi naman ako basher sa programa ng lungsod. Kaso nga lang, naiisip ko lang, suggestion ko lang naman to, hindi ko naman sinabing sundin, suggestion ko lang, ay kan naman mangungupahan kayo ng artista, di ba? Ilang oras lang, nagbabayad kayo dun, imposible namang tatanggap ng 10K yan, imposible namang tatanggap ng 20K yan, imposible ding 30K, so ang rate talaga nila yan is nasa 50 pataas, pinakamaliit na yung 50 pataas, tapos magbabayad ka pa ng accommodation, tapos pagkain pa nila, tapos ano pa nila, yung eroplano pa nila, papunta pabalik, kung sino pa yung kasama nila, babayaran pa yun, hindi man kailangan walang PE yun, lalo pag sikat, may PE talaga yun, taga-ano ng damit, nag-ano ng may PE talaga yun, so, laki ng babayaran. Bakit hindi na lang ganun, di ba? Lahat makikinabang, kunyari, 15 na barangay, may pa-contest tayo dapat sa isang barangay, may participant kayo sa sayaw, may premyo, di ba? So, yung bawat ng barangay na yon, talagang matutuwa sila. Sige, ito yung pasali natin, tapos susuportaan ng bawat barangay, ang saya, di ba?
Kasi naiisip ko lang sa tuwing yung pupunta yung mga artista, yung kadalasan nandun yung tao, yung nakakamputan lang yung kadalasan taga dun lang talaga banda, yung taga banda medyo malayo, di makapunta. Kasi nga, malayo yung artista lang naman, ilang minuto lang yan, wala namang Pero pag yung taga barangay nila yung pupunta, yung, sayaw, si ganito yung sasayaw, suportaan natin ha. Para at least kahit pa paano, tumaas yung confidence nila, gagalingan nila para manalo tayo. O di ba mas maganda? No? Ang genius ko talaga. Tiyan. Di ba? O hindi ko sinasabi na mali yung ginagawa niyong programa. Hindi ko sinasabi. Sa akin na opinion lang. Kasi nakikita ko kasi, may nakikita kasi akong nagbibigay din ng reaksyon. Manila ngayon, bandang Luzon yon, na may isang artista daw na kukunin dapat yung lungsod nila. Tapos, nung tinanong yung rate, nasa 150 to 500K. 3 hours lang yon. 3 hours, 150 to 500K yung rate nila. Tapos, pag lumagpas pa yon ng isang oras, yung artista nila, nagtagal dun sa lugar na yon ng isa pang oras, additional 100K. Yun ang sabi dun sa vlog. Di ko lang alam kung totoo. Pero, based on my research, nagre-research, charot. So, ayun, based lang sa nalalaman ko, na pinakamaliit talaga ng rate sa artista, yung hindi ganong sikat is 50K pataas. What if pag sikat na sikat pa yan? Diba? So, sayang naman kung magbabudget ka ng 100K para lang dun sa artista na isang piraso or something like that. Ba't hindi mo yan hati-hatiin? Oo. Kada barangay, may kayo ha, dapat may contestant kayong sasali, may mag-represent sa barangay nyo. Ito, sayaw. Ito, kanta. Ito naman, tula. May parap tayo, may tayo ng mga bata. Tapos yung natira, ipaparapol natin para may pakinabang may mapakinabangan yung bawat barangay sa mananalo dito. At kahit paano, kada taon, yung taga-barangay, ito, isasali natin to para tayo naman yung mag-champion, diba? Para nakakatuwa. Diba? Parang nakaka-excite. Diba? May-excite yung mga tao sa bawat ng lungsod na yon, sa bawat barangay ng lungsod na yon. Baga kakatapos lang ng programa, maghahanda na yon kung sino na namang susunod na isasali sa susunod na taon. Diba? Kasi lahat sila na-excite na mapanalunan nila yung mga ganong bagay. Tapos, sasabihin na, ang galing ng barangay namin, ito yung nanalo. Tapos, parang ganito, ganyan. Ini-imagine ko lang. Diba? Although magulo siya, mahirap siya intindihin, yung explanation ko. Pero the point doon is, sayang yung pera na ibabayad sa artista na ilang oras lang naman. What if hindi gawing programa para lahat ng mga tao sa lungsod o kada barangay makaparticipate at mapakinabangan? Diba? 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 Di ko alam kung matutuwa kayo dito, lalo na yung mga kalungsod at kabarangay ko kasi maraming bitter doon pero wala akong bad intention. Diba? I'm trying to basta nagsuggest lang ako, 'di ba? Nagsuggest lang ako ano yung dapat, pero di ko alam, di ko sinasabi na sundin niyo, 'di ba? Suggestion ko lang naman 'yun na kaysa naman magbigay kayo ng mahal doon sa artista, bakit hindi kababayan na lang natin yung makinabang? Magpa-contest, 'di ba? Sayaw, rap, tula. Ano pa 'yon, yung mga ibang contest na pwedeng laruin ng mga bata, yung matanda, yung mga nakakatuwa 'yun, 'di ba? Kaysa magsasayang tayo doon sa artista, ilang minuto, ilang oras lang, wala na. Tumataginting na agad yung bayarin doon. Ang mahal, di ba? Kakantahan ka lang, hindi naman kaganda-ganda ng boses. Ngingitian ka lang, bayad na yon. Di ba?